Welcome po sa Unlearn Error, Spread the Truth, mga ka-truth seeker. This program has two purposes. That we may unlearn Armenian humanistic views and that we may spread unpopular but biblical apostolic doctrine, mga ka-truth seeker. Ang pinag-aralan natin ay Soteriology, Religion Saves Error. Part 16 na po tayo. Questions about religion po ang ating pinag-uusapan. Na-discuss na po natin ang numbers 1 to 12. Kung di ako nagkakamali. Ano? Na-discuss na po natin ang mga katanungan dyan. Number 11 po tayo ng ating question. If religion was never part of God's plan for salvation, why do people create religion or one religion in the first place? Ito po yung sagot natin dyan. Ang tao ay gumagawa ng kanilang reliyon at kumakapit sa reliyong ginawa nila para makamtan nila ang kaligtasan at para ilid sila sa Diyos. It is because binulag sila ng Diablo, 2 Corinthians 4:3-4. Isa pa yan, na dapat nating malaman na ang trabaho ni Satanas ay lituhin, dayain, ilayo ang tao sa tunay na kaligtasan. Kaya libo-libong reliyon tayo mayroon ngayon. Pero sinabi ko nga sa inyo sa mga nakarang pag-aaral, dalawa lang ang klase ng reliyon, huwag kayo malilito. Revelation 12:9. The serpent of old, who is called the devil and Satan, deceives the whole world. He was thrown down to the earth. Revelation 20:3. And he threw him into the abyss and shut it and sealed it over him so that he would not deceive the nations any longer. So si Satanas po ay nandito kasi para dayain ang tao, iligaw ang tao at ilagay sa utak at puso ng tao ng reliyon ang kailangan ng tao para maligtas. Hindi ang Kristo, hindi ang grace. 2 Thessalonians 2:9-10. Sabi diyan, the one who is coming is in accord with the activity of Satan, with all power and signs and false wonders, and with all the deceptions of wickedness for those who perish, because they did not receive the love of the truth, so as to be saved. Sabi diyan, madadaya ang tao kasi ayaw nila ng truth, hindi nila mahal ang truth, ayaw nilang mag-aral ng truth. They are not truth seeker. Mga ka-truth seeker. Number 12 questions. If religion is not the basis of our salvation, does that mean that all of our religious efforts are meaningless? Ito po ang sagot dyan. Bagamat pinaninindigan ng Biblia na ang reliyon ay hindi root cause ng pagkaligtas natin, para sa mga regenerated o nakamtan na ang kaligtasan, ang religious efforts, works na ginagawa ng mga ligtas na ay katanggap-tanggap na mabangong samyong alay sa Diyos. Ito ang karanasan ni Cornelio, Acts 10:1-44. Ngunit sa mga hindi ligtas, ang religious efforts, works ay walang value at walang kabuluhan. Kitang-kita natin yan sa buhay ng mga Pariseyo at Saduseyo nung panahon ni Jesus. Matthew 23:1-23. Number 13 questions. Do all religions lead to God? Ang lahat po ba ng mga reliyong natatag sa sanlibutan ito ay makakapag-lead patungo sa Diyos? Ito po ang sagot natin dyan. Kung ang biblical definition po ng religion ang tinutukoy natin na religion is belief in or religion is fear of God and reverence for God, expressed through external worship, obedience, and action. Kapatid, hindi po ang reliyon na ito ang maglilid sa atin sa Diyos. Kung ang tinutukoy naman po natin na reliyon ay institusyon o grupo ng mananampalataya, hindi rin po sila ang ugat ng pagkalapit natin sa Diyos. Sa madaling salita, walang reliyong makakapag-lead sa atin sa Diyos. It is only God who will always lead His sheep to Himself. It is the electing love of the Father, the redeeming grace of the Son, and the regenerating power of the Holy Spirit that will lead us back to God. No more,
No less, mga ka-truth seeker. Si Jesus ang naghahanap at nagbabalik sa mga nawawalang sheep. Hindi tayong mga nawawalang sheep ang maghahanap at babalik na kusa sa Diyos. Luke 15:4-6. Si Jesus ang root cause. Siya ang daan para ilid tayo sa Diyos Ama. Hindi tayo, hindi anumang reliyon ang daan patungo, papalapit sa Ama o sa Diyos Ama. John 14:6. Idinadala, inilalapit, inililid ng Ama ang mga lost sheep kay Jesus. Hindi tayo ang maglilid. Hindi ang reliyon ang maglilid. Ang Ama ang maglilid sa atin patungo kay Jesus. John 6:37, John 6:44. Kung ang Espiritu ay nasa atin, natanggap na nga natin ang Spirit of Adoption, na kung saan kaya tayo nakakatawag sa Diyos na Abba Father. Romans 8:14-15. Bagamat hindi reliyon ang root cause, basis, dahilan, instrument para ilid tayo sa Diyos, hindi po natin binabaliwala ang reliyon, ang religion of worship, obedience, and religion of good works sa usapin ng pamumuhay bilang isang Kristiyano. Again, no religion will lead us to God. Only God can lead us to Himself. Relevance challenge po ng ating pinag-uusapan. To all the sheep of God, to those regenerated ones, prayer ko po na nawa ay ilid tayo ng Diyos sa Kanya. At ilid tayo ng Diyos sa Kanyang kalooban. At ilid tayo ng Lord na makasama ang mga kapananampalataya na sumumba sa panahon ng Lord's Day. Dahil ito po ang panahon na sana ay nagkakatipon-tipon ang mga regenerated people of God, living in God's will and learning together in truth. Ito naman po ay pinatotohanan ng Acts chapter 2:42-47. At ito naman po talaga ang naturalesang ginagawa ng mga regenerated, ng mga saved, iniligtas na ng Panginoon. Summary statement po ng ating pinag-aaralan, God leads us to Himself and to the religion of worship and obedience. To unlearn error and spread the truth, you may connect with us, like, follow, and watch, and subscribe. Ilalagay na lang po namin ang link sa ibaba. Good day and God bless po sa ating lahat.